A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natapos na tayo sa paksang tahara, paksang wudu. Pupunta na tayo sa susunod na paksa, ang sala o pagdarasal. So, ang kahulugan ng sala, mga kapatid, ay sumasakop sa maraming uri ng pagsamba tulad ng pagtayo, pagyuko, pagpatirapa, pagbasa ng banal na Quran, panalangin at papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ang sala ay matatagpuan din sa lahat ng mga batas ng mga naunang sugo. Ang literal na kahulugan ng sala ay panalangin o dua. Tayo ay nananalangin sa Allah. Ang kahulugan naman ng sala sa Islamikong pananaw ay ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng natatanging mga salita at mga gawa na nag-uumpisa ng pagbigkas ng Allahu Akbar at nagtatapos sa pagbigkas ng Assalamualaikum warahmatullah. Yung Assalamualaikum warahmatullah, doon tayo nagtatapos. So, ang kahalagaan ng sala, mga kapatid, ay ang ikalawang haligi ng Islam. Ito yung ikalawa na haligi ng Islam. Ito ay obligado sa bawat Muslim na nasa tamang gulang at pag-iisip, lalaki man o babae. Sino man ang hindi magsagawa ng sala ay isang kafir, walang pananampalataya. Hindi siya Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng isang tao patungo sa pagtatambal o shirk at pagiging walang pananampalataya o kafir ay ang hindi pagsasagawa ng sala. So, napakalinaw po ang pagitan natin sa pagkakaiba natin sa mga taong hindi mananampalataya. Ang hadith na ito, mga kapatid, ay sapat ng paliwanag ng kahalagahan ng pagdarasal o salat. Na kung kaya marami sa mga ulama, mga paham ng Islam, ang gumagamit nito bilang katibayan ng mga hindi nagsasagawa ng salat nang sinasadya o dahil sa katamaran. Kahit pa inaamin nila na ito ay obligado, ay nasa labas na ng Islam. Naintindihan niyo yan? Yung sinasadya na hindi nagsasala, yung tinatamad, ay siya ay lumalabas sa Islam. So, walang itinuturing na uri ng pagsamba ang mga ulama na kapag iniwanan ay magiging kafir ang isang Muslim maliban sa sala. Kapag iniwan ay magiging kafir. Halimbawa, Brother Muhammad, Friday ngayon,
Alam mo na obligatory sa mga lalaki, pero meron kang kaibigan na niyaya ka sa punsyonan, yung kasalan, ganyan, iniwan mo yung, mas pinili mo yon kaysa dito, yun ay kafir. Alam mo na yun, Salatul Juma'a ay mahalaga, pero mas pinakinggan mo yung gawain ng hindi Muslim. Okay? Yun ang ibig sabihin nito, kapatid. Walang itinuturing na uri ng pagsamba ang mga ulama na kapag iniwanan ay magiging kafir ang isang Muslim maliban sa sala. Ang sala ay haligi ng relihiyong Islam. Alam mo yung haligi, di ba? Pag tinanggal mo yung haligi ng bahay, ano mangyayari sa bahay? Mabubuwag, di ba? Mawawala na yung bahay. So, ganun din sa Islam. Pag nawala yung sala sa'yo, hindi ka Muslim. Hindi ka nakatulad namin. Okay? Ang sala ay hindi ng reliyon. Ang sala ay haligi ng reliyong Islam. At sino man ang hindi magsasagawa ng sala ay winasak niya ang kanyang Islam. So, maraming mga talata mula sa banal na Quran ang nagpapatunay sa kautusan ng pagsasagawa ng sala na ang tinutukoy ay ang pag-iingat nito sa pagsasagawa sa tamang oras. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-aalinlangan na walang pag-aalinlangan na ang as-salam ay pinag-utos sa mga mananampalataya sa takdang oras. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pangalagaan ninyo ang 5 obligadong sala at paggitnang sala, yung Salatul Asr, alas 3. At tumayo kayo sa harap ng Allah nang may tapat at taimtim na pagsunod. At kung inyong pangangambahan ang inyong mga kaaway, magkagayon kayo ay magdasal ng naglalakad o nakatayo o nakasakay. Subalit, kung kayo ay nasa payapang kalagayan, inyong alalahanin ang Allah sa mga itinakdang oras ng pagdarasal. Sapagkat kayo ay kanyang tinuruan ng ano pa mang hindi ninyo nalalaman. So, napakagaan ng batas ng Allah. Sabi niya, kapag meron tayong pinangangambahan, magkagayon, sabi niya, kayo ay magdasal na kahit naglalakad o nakatayo o kaya nakasakay. Ibig sabihin, pag paglalakbay ka, pwede pa rin ang magdasal. Okay? Pero kung wala naman tayong ginagawa, sabi ng Allah, ay kailangan tayong magsamba sa takdang oras. Okay? Hindi tayo kailangan magpalagpas kasi wala naman tayong ginagawa, di ba? Makikita mo sa talatang ito, mga kapatid, ang paliwanag na dapat isagawa ng isang Muslim ang sala sa takdang oras at hindi niya maaaring ipagliban kahit sa panahon ng pagkatakot, paglalakbay, o may sakit. Sa madaling salita, mga kapatid, kinakailangan isagawa ang sala sa kahit anong posisyon na kaya niya. Nakatayo, nakaupo, o nakahiga. Saan kayo nakakita ng gano'n na pagdarasal, di ba? Kapag may sakit ang tao, kahit nakahiga, kahit nakaupo. Walang Muslim ang
malaya sa obligasyon ng sala maliban kung mawalan na siya ng matinong pag-iisip dahil sa pagkabaliw. Sobrang katandaan o dumating sa isang babae ang buwan ng dalaw at dugo sanhi ng panganganak. Katotohanan mga kapatid na maraming mga talata sa Quran o maraming talata ng Quran ang humihikayat sa pagsasagawa ng sala at nagpapaliwanag ng walang pag-aalinlangan ng sala ang dahilan ng tagumpay ng tao dito sa mundo at sa huling araw. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan magtagumpay ang sinumang nililinis niya ang kanyang sarili mula sa mga masasamang pag-uugali at inaalala niya ang pangalan ng kanyang Panginoon, Rab, na tagapaglikha at isinasagawa niya ang pagsasala sa tamang oras nito. At sinabi ng Allah sa banal na Quran, katiyakan nagtagumpay ang mga naniwala sa Allah at sa kanyang sugo na sumusunod sa kanyang batas, na ang kanilang mga katangian ay sila sa kanilang pagsasagawa ng sala ay punong-puno ng pagkatakot. Sinabi pa niya sa banal na Quran, at sila napatuloy na magsasagawa ng sala sa mga oras na itinakda para rito at iyon sa tamang pamamaraan na itinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay mga mananampalataya mamanahin nila ang al-Jannah na siyang magmamana ng mga matataas na antas sa al-Jannah at ang kalagitnaan nito, na sila ay mananatili roon na wala nang katapusan ang kanilang kaligayahan. Ang hindi pagsasagawa ng sala ay magiging dahilan ng pagpasok sa impyernong apoy. Sinabi ng Allah, ang hindi pagsasagawa ng sala ay magiging dahilan ng pagpasok sa impyernong apoy. Sinabi ng Allah, ano ba ang nagiging sanhi o naging sanhi ng inyong pagpasok sa impyerno na sinanhi na malasap ninyo ang init nito? Sasabihin nila, hindi kami kabilang sa mga iyong nagsasagawa ng pagsala sa daigdig. Kabilang sa mga katibayan ng kahalagaan ng sala ay ipinagutos ito doon sa kalangitan noong gabi ng Isra wal Miraj, paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah patungo sa Jerusalem at pag-akyat sa kalangitan. Galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na direksyon ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng walang namagitan, habang ang ibang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ipinag-uutos sa lupa o pinag-utos sa lupa sa pamamagitan ng revelasyon na dala-dala ni Anghel Gabriel. Ang sala, ang unang ipinag-utos sa lahat ng uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ipinag-utos sa Makkah bago mag-hijra o pangingibang bayan. Samantala, ang lahat ng batas ng Islam na pagsamba at mga alituntunin ay pinag-utos pagkatapos ng hijra. Kabilang din na katibayan ng kahalagahan ng sala ay pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ang pagsasanay ng mga kabataan na magsasagawa ng sala sa gulang na 7 taon, 7 years old, kahit na hindi pa sila dumating sa tamang gulang. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagutusan ang inyong mga anak na magsagawa ng sala pagdating nila sa 7 taong gulang. At pagdating sa gulang na 10 taon ay paluin. Yung hindi naman masakit. Paluin sila kapag ayaw magsagawa ng sala. Yung palo lang na papaalala lang. Hindi yung palo na nagkakalatay. Okay? At paghiwalayin sila ng tulugan. Ito ay upang masasanay sila na magsasagawa ng sala at matuluan sila upang pangalagaan ito. So, kabilang sa mga kahalagaan ng sala ay ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang itatanong sa tao sa araw ng paghuhukom ay ang sala. Kung kaya kapag tinanggap ay siya ay tatanggapin at ang lahat ng kanyang mga gawa. At kapag tinanggihan ay tatanggihan din ang lahat ng kanyang gawa. Kung kaya mga kapatid, ang katanggap-tanggap na sala ng isang Muslim, ang kondisyon upang tanggapin ang iba pa niyang mga mabubuting gawa. So, ang sala mga kapatid, ang kahuli-huliang bilin na inuulit-ulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay bago siya namatay. Sinabi niya, ang sala, ang sala. So hanggang sa huling himla ng kanyang buhay. So mga kapatid, ngayong gabi natalangay natin ang kahalagahan ng sala. Inshallah bukas pag-usapan natin ang mga benepisyo ng sala sa buhay ng isang taong Muslim. Okay? So, hanggang dito na lang muli. Inshallah bukas ay matalakay natin itong kasunod. Wa akhiru da'wana innal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.